Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bilang pagpapatuloy ng ating programa, kasi mamaya recommendation na. So mamaya kung sino yung top 1, top 2, top 3, top 4, mamaya malalaman kung sino-sino sila. Inshallah, dahil malapit na tayo matapos, hinihiling natin sa bawat isa mga kapatid na seryososin natin yung pakikinig. Hindi lang tayo napatingin. Pagkos sinuunawan natin, tinatandaan natin yung ating mga nababanggit dito sa ating pag-aaral na ito, dito sa 3 days seminar, no? Para sa mga baligsa. So mga kapatid, yung paksa na tatalakayan natin ngayon ay patungkol sa ating nahaligi ng paniniwala sa Islam. Sa mga umaatin ng ating mga da'wa, ito yung madalas na pinapaksa natin. Tama? Sa mga da'wa. Kasi nga ito yung kailangan natin iparating sa ating mga kababayang hindi Muslim. Kung ano ba yung ating mga pinapaniwalaan. Kaya dapat ang bawat isa sa ating mga nagsasabing Muslim, sa ulo itong anin ng haligi ng paniniwala at hindi lang basta na sa ulo, bagos ay at least man ang nauunawaan natin at kaya natin ipaliwanan. Kasi ito yung pinakamahinang na paksa kapag tayo ay nagdada'wa. Okay? At bilang Muslim, kailangan talaga naunawaan natin yung ibig sabihin ng anin ng haligi ng paniniwala. Lahat yun papaniwalaan natin kasi isa man doon, ang dirigent ng nagsasabing Muslim hindi niya paniwalaan ay naging dahilan nyo na siya ay makalabas sa paguran ng pananampalataya siya. Doon sa ating mga pinapaniwalaan, Khalid? Ano yung alin na haligi ng paniniwala? Magbanggit ka, alin na haligi ng paniniwala sa Islam. Bubukat mo pa lang ako. Kaya, ano yung alin na haligi ng paniniwala sa Islam? O, kung sumasagot mo yun ng diretsyo, hindi ka lang matulog. Siya, ito. Pwede. Ano yung alin na haligi ng paniniwala natin sa Islam? Una, paniniwala kay Jesus. Ay, di ba? Ay, Jose Rizal. Ay, Carto Dalisay. Inshallah. Mamaya tatanungin nila kita pag... Okay, kakasabi ko pa lang ng rules natin eh. Hindi pa ako natatapos mag-umpisa ng introduction. Inunahan mo na ako. So, inshallah. Serious inshallah. Sige, kailangan natin maunawaan po yung aning na haligi na paniniwala. At gusto kong magpaalala mo ng mga kapatid sa da'wa, pag umaatin tayo ng da'wa, samantalahin natin yung pagkakataon na yun para makinig din. Hindi lang yung mga non-Muslim yung makikinabang sa da'wa kapag tayo may mga simposyon o barangay da'wa. Kundi tayo mismo po, makikinig tayo. Bakit? Alam niyo, sabi tayo nagdada'wa, pinapaliwanan natin yung paniniwala sa Islam. Tapos makikita natin minsan mga kapatid, bago mag-start ng da'wa, nasa sulok nag-uumpisa na rin magkwentuhan. Nabukasin niya? Minsan mas malakas pa yung boses nila kaysa dun sa speaker, tagapagsalita. So ano magiging resulta doon sa mga nakikinig? Parang nawawalan din ng gana. Bakit? Ano sabihin nila? Yung mga Muslim na sila hindi interesado makinig. Diba? Diba? Sige, sila na ako. Pipintuhan eh. Diba? Nakikita sa likod ng speaker, nasa tagapagsalita, nasa harap nila, nasa likod ng nagsasalita, mga malalakas yung boses na pipintuhan. Sa tingin niya, makaka-interest yung mga non-Muslim makinig? Hindi, diba? Bakit? Kasi nakikita niya mga Muslim mismo hindi interesado. At kung sinasamantala natin yung pagkakataon na nakikinig tayo, inuunawa natin yung mga binabanggit sa da'wa, magkakamit natin yung mga kapatid. Kasi magdada'wa din tayo, hindi ba? Kapag magdada'wa tayo, magpapaliwala natin sa kanila yung aling na haligi ng paniniwala. No?
Yun yung papaliwanag natin. Pero sayang yung pagkakataon na kapag umaatin tayo ng da'wa tapos hindi naman tayo nagigilig. O nagipagkwentuhan tayo. Yung kwentuhan pwede naman natin idilig, di ba? Kasi lagi naman tayo magkasama madalas. Pwede naman yung kwentuhan after na lang ng da'wa. Kasi nga para naman kahit paano, meron tayong matutunan doon sa mga sinasabi ng mga nagdada'wa. Lalo na pag mga question and answer na. So, yun yung nakikita natin na obserbahan natin na malaking pagkakataon na nasasayang ng mga kapatid na umaatin sa da'wa. Tatandaan natin kapag tayo atin ng da'wa, kailangan check natin yung layunin natin bakit tayo pumunta doon. Nandun ba tayo para makapagbigay ng pakinabang o nandun tayo para makapagbigay ng kapinsalaan? So, tingnan natin doon. Nandun ba tayo para magbigay ng pakinabang o nandun tayo para magbigay ng kapinsalaan? So, dapat nandun tayo para magbigay pakinabang at tayo mismo makinabang. Tama po? Ganun yung ano natin, ganun yung gagawin natin sa tayo atin ng da'wa. Isipin natin kung ano yung tutulong natin, kung ano yung tututunan natin, at pag-uwi natin, at least kahit paano, manirapang tayo. Kung manirap, pagpunta doon, nabusog ka, pag-uwi, wala din natutunan. So, yun yung ano, paalala lang. Yung paksana tatalakayin natin, sabi ko nga, yung anim na haligi ng paniniwala. Una, paniniwala kay Allah. Pangalawa, paniniwala kay sa mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga sugat propeta. Pangapat, paniniwala sa mga aklat. Panglima, paniniwala sa araw ng paghuhukom. Panganim, paniniwala sa qadar. Qadar, ano yung sabihin ng qadar? Tadhana. Mga itinanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano, mabuti na o pati masama? Pati masama. Oo, mabuti na masama. Di ba kabisado natin? Kung tatanungin tayo, ano dali? Anong katibayan? Yeah. Anong katibayan na tayo, na yun yung paniniwala natin? Sa Quran. Saan sa Quran? Saan sa hadith ng Propeta Muhammad SAW? So sikapin natin na yung katibayan o dalil mula sa Quran at saka sa hadith ng Propeta Muhammad SAW kabinado rin natin. So, yung dalil doon sa ating nahagiging ng paniniwala kapag nandito, yung bababasa doon sa hadith ni Jibril. Si Jibril alayhi salam at kanyang tao lumapit kay Propeta Muhammad SAW at siya ay nagtanong. Sabi doon sa hadith, mahaba yung hadith, bainama nahnu julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam data yawm. Sabi ni Umar radhiyallahu anhu, sabi niya, kami ay nakaupo noon kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw. Itala alayna rajulun shadid bayan thiyab. Ay biglang dumating sa amin ang isang lalaki na napaka puti ng kanyang damit. Shadid sawad ash-sha'r, at napaka itim ng kanyang buhok. Wala ya'rifuhu minna ahad, at wala sabi niyang nakakakilala sa amin sa kanya ni isa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, at sabi niya hanggang sa siya ay umupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinapat niya yung kanyang dalawang tuhod. Oo. Sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sabihin, seryoso, di ba? At ipinatong niya yung kanyang palad sa hita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nagtanong, sabi niya, ya Muhammad, akbirni anil Islam. Ya Muhammad, iparating mo sa akin, sabihin mo sa akin kung ano ang Islam. So dito sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya ang Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasum Ramadan wa tahajjud al-bayt al-istita'a alayhi sabila. So binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya kung ano yung Islam, sinagot niya yung mga haligi. Okay? Pagkatapos noon, sabi niya sa takta, sabi niya, totoo, tama ka sa iyong sinabi. At nagtanong ulit, si Jibril, dati hindi pa nila alam na si Jibril yun, ha? Akbir niya anil iman. Sabi niya, iparating mo sa amin kung ano yung iman, yung paniniwala. Ito yung topic natin. Hindi natin tatapusin yung hadith kasi mahaba. Mag-focus lang dito sa topic na ito kasi ito yung dalil. Katibayan, patungkol dun sa anin na haligi ng paniniwala. Nung tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa atin kung ano ang iman, yung paniniwala. Doon sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, una sabi niya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ang pananampalataya, ang iman, ay 6 na haligi. Ito yung sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung una paniniwala? Ikaw ay maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, wa malaikat, wa kutubihi at kanyang mga aklat, wa rasulihi at sa lahat ng mga sugo at propeta, wal yawmil akhir at sa huling araw, araw na patuko, matu'min na bil qadri khairihi wa syarrihi, at maniwala ka sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man ito o masama. So yun yung maniwala mga kapatid patungkol sa 6 na haligi ng paniniwala sa Islam. Bakit 6 na haligi? Kasi nga yun yung binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan, sabi dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Jibril, sadaqta, totoo ang iyong sinabi. Sabi ng mga sahaba, ajib na, sabi na, nagulat kami. Sapagkat siya ay nagtatanong, tapos pinapatutuhanan niya yung sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kinonfirm ni Jibril na tama yung sagot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Quran, meron ding talata sa Quran, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hanggang ila ayat hanggang sa dulo yung talata na yun sa banal na Quran. So, both sa Quran at saka sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay merong dalil, merong katibayan. Ngayon, unang paniniwala, tayo ay naniniwala at sumasamba kay Allah. So, lagi natin pinapaliwanag yung pagkakaiba o pagsasama dapat kung dalawa. Yung paniniwala at pagsamba. Hindi ba nakatamay natin yung patungkol sa tauhid? Lagi at lagi, babalik at babalik doon sa pinaka-basic. Yung nakuha natin, yung tauhid, paniniwala at pagsamba lamang kay Allah bilang nag-iisang Diyos sa tagapaglikha. Kasi nga yung mga non-Muslim, sila yung naniniwala rin na meron lamang nag-iisang Diyos sa tagapaglikha. Ama, yung sa rububiyya, kaisahan niya Allah sa kanyang mga gawain, yung paglikha. Di ba? Pero pagdating sa tauhid al-uluhiyya, yung kaisahan ng Allah sa pagsamba lang sa kanya, dito bumabagsak yung mga non-Muslim. Dahil bakit? Naniniwala sila na meron nag-iisang Diyos, subalit sila ay sumasamba sa mga nilikha naman na nag-iisang tunay na Diyos sa tagapaglikha. Ibig sabihin, nagagawa nila yung pinakamalaking kasalanan yung tinatawag na shirk, na nakapagpalabas sa Islam. At hindi pa rin sapat na kaniwalaan nila na meron nag-iisang Diyos sa tagapaglikha at yun ay magpapamuslim na sa kanila. Umaligtas na sila. Sino ang kapatid pa? Iwala at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, lagi niyo rin na narinig kapag nagpapaliwanag tayo patungkol dito sa ating na haligi ng paniniwala. Bakit tayo mga Muslim, tinatawag natin ang tagapaglikha sa pangalan niya Allah? Bakit? Anong dahilan? Dahil siya mismo yung nagbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Hindi niya pinakapangunahin rason. Kaya pinapaliwanag natin, ang tanging may karapatan na magbigay ng pangalan sa tagapaglikha ay siya mismo. Hindi tayo. Di ba? Kaya ginagawa natin halimbawa para mas madali nilang maunawaan, makonvince yung isip nila, nagbabakit tayo ng halimbawa. Halimbawa, yung tao, may pinagmulan wala? Ha? Meron. Saan? Wala daw pinagmulan. Lumulutan. Oh. So yung tao nagmula sa kanyang magulang. Yung magulang yung magbibigay ng pangalan doon sa tao. Tama tayo. Di ba? Ano pangalan mo? Khalid, pinili ba yung pangalan mo? Pinili mo? O, ginagawa natin halimbawa yun. Para ma-realize nila. Pinili mo yung pangalan nila? Hindi. Di ba? Sila nagbigay. Magulang kasi may pinagmulan. Kaya ang sinasabi natin, wala namang batang pinangalan paglabas ang pinagmulan sa kanya. Ngayon pangalan mo Khalid ha? Diba? Wala ka lang. Magulang yung mag-decision. Kasi nagmula tayo sa ating mga magulang. May pinagmulan tayo. Pero ang Diyos na tagapaglikha. Lagi natin kung tinatanong sa kanila, meron pinagmulan? Wala. Kasi na siya yung tagapaglikha. Therefore, kung wala siyang pinagmulan, sino ang mas may karapatang magbigay ng pangalan sa Diyos? Tayo, mga nilikha lang, o siya na lumikha sa atin? Siya na lumikha sa atin. Kung sino sasagutin, siya na lumikha sa atin. Di ba? Siya na lumikha sa atin. Kaya nga, panagad tayo mga Muslim, kung tatanungin tayo, bakit yung sinasabi na Allah ang pangalan ng Diyos, simple lang yung sagot. Dahil siya mismo yung magbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Hindi nila kayang balikin itong argumento na ito. Na yung Diyos lang yung may tanging kakayahan, karapatan na magbigay ng pangalan sa kanyang sarili. No? Sa kanila, sila yung nag-impinto ng ipapangalan nila sa Diyos. Kaya nga, kung magtatanong ka sa iba't ibang sekta ng Kristyanismo, iba't iba yung religion, iba't iba ang salin ng Biblia, pagtanungin mo sila kung anong pangalan ng Diyos, bagamat iisang Biblia,
yung kanilang basihan, kung tatanungin mo sila, magkakaiba sila ng pagtawag. Kung pupunta ka sa Iglesia ni Cristo na pinagalingan namin ng Holy Brother, ang tawag sa Diyos sa atin ano? Ama. Pag-English. Father, di ba? Pag sa iba, pwede mo sila tawagin tatay. Kasi ama di ba? Ang tanong, yung bang salitang ama pangalan? Hindi. Titulo yun. Pag sinabi mong ama, dapat pangalanan mo kung sino ama. Tama ba rin? Pag sinabi mong doktor, ano yun? Ano yun? Sinong doktor? Doktor Kwak ba? Doktor Wigio? O kung sinong doktor yan? Doktor Ato? Yung daming doktor. Diba? So sa kanila, pag Iglesia, sasabihin yung pangalan ng Diyos Ama. Pagpunta ka naman ng ibang religion, sabihin, El Shaddai. Diba? Yahweh, Jehovah, ano ba? Lord, Jesus. Diba? Hindi ka maging Yawa. Diba? Yahweh. Ang dami, diba? Asaya pa yung Yawa. Tignan siya sa Yahweh. Oh. So, in short, bakit sila nagkakagulo? Hindi sila magkasundo pagdating sa pagtawag sa pangalan ng Diyos. Dahil, in short, ito yung pinakasimple. Walang nakasulat sa kasulatan nila kung ano yung pangalan ng Diyos. At sila yung nagkipito ng ipapangalan sa Diyos. Di ba kaya kapag dati tayo Kristiyano, kung maalala natin, di ba, pag matapos tayong simba, yung misa, kakanta-kanta ka, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang tanong, anong ngalan? Di ba? Anong pangalan ng Diyos? So, sinasabi yung sambahin ang ngalan. Hindi na naisip, no? Sambahin ang ngalan mo, pero anong pangalan? May kasunod ba? Sambahin ang ngalan mo, nahin yung gusto. Wala yung ganyan. Di ba hanggang ngalan mo? Na puputol, hindi nila masyadong bibigyan ng atensyon yung kahulugan kung sinasabi nila. Sambahin ang ngalan nila, sino yung pangalan ng Diyos? Anong pangalan? Doon sila nagkakaiba. Doon sila nagkaka-problema. So sa atin sa Islam, anong pangalan ng Diyos? Allah. Bakit? Sinabi ng Allah sa Quran, may katibayan, sabi niya, Innani Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa qimis salata li dhikri. Sabi ng Allah, katotohanan, ako si Allah. Walang ibang Diyos kundi ako lamang. Ako sa usapan. Hindi ka mapahirapan. Kaya nga, ang ganda ng teaching sa Islam kasi nga napakadaling i-absorb ng utak. Yung mga teaching sa Islam, kaya mga Muslim, bakit yung sinasabi na ang pangalan ng Diyos ay Allah? Kasi simple lang, siya mismo yung nagpakilala sa kanyang sarili. Siya mismo yung nagbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Sabi niya, wala na daw ibang Diyos maliban sa kanya. Tapos, bakit siya lang yung sinasamba niya? Kasi sinabi niya, wala na ibang Diyos maliban sa kanya. Fa'budni, dahil sa pinutusan niya, sambahin niya ako. At mangkali din ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Diba? Maganda tayo, tapos kinuha natin lagi yung tawhid dapat. At para maging convincing at mas madaling unawain ang usap natin, yung papakilala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat talaga alam natin yung mga pamamaraan kung paano yung pakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo mismo nag-aaral, kilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi paano mo ipapakilala si Allah kung ikaw mismo hindi mo siya kilala? Tama ba niya? Diba? Kaya na tayo nag-aaral para unang-una yung tawhid para makilala natin ang lumusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang doon, bukod sa binigay niya Allah yung pangalan niya, nagbigay pa siya ng mga pamantayan, yung mga katangian niya na nararapat lamang sa kanya. Kaya mga kapatid sa Islam, alam niyo yung sinasaulo natin Suratul Ikhlas? Sa ulo natin, di ba? Qul huwallahu ahad. Hindi Allahu samad. Allahu samad. Oh, hindi Allah. O maging mayan tayo para sa pagpagin ng pangalan ng Allah. Kasi may mga nagdadawa, ang sinasabi nila, sabi ng Allah sa Quran. Pinapakilala mo si Allah, pati pangalan niya, hindi mo mapigtas ng tama. Hindi ba? Kaya nabukulang minsan yung mga matagal na nagdadawa, pero pangalan ng Allah hindi mo pigtas ng tama. Masakit sa tenga. Okay? So, nagbigay si Allah ng kanyang mga pangalan at mga katangian doon sa Suratul Ikhlas para patunayan sa mga tao ipakilala kung sino nga ba talaga yung tunay na Diyos. Alam niyo mga kapatid, itong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit na sa Suratul Ikhlas, maraming mga pangalan at katangian si Allah. Di ba napangkita niya ng paliwanag natin? Pero kung ipapasok natin itong Suratul Ikhlas, yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sura na ito, na yung sura na ito, pagsama-samahin mo na lahat ng mga alam sa labas ng Islam, hindi nila kayang pantayan itong mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kahit anong kasulatan. Hindi papasa yung mga sinasama nilang Diyos-Diyosan pag ipasok mo yung mga katangian na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi natin,
Sa ginto, may tunay, may peke. Di ba? May tunay, may peke. Yung tunay, mayroong mga katangian yan. Di ba? Para mapatunayan mo na tunay yung ginto, ano yun muna? Hindi ko makupasin. Binabanggit natin yan. Bakit natin binabanggit ito? Para ma-realize yung tao talaga mabuksan yung isip niya, maikumpara niya. Yung tunay na ginto, mamahalin, hindi kumukupas. Diba binabanggit natin yung sa dawa? Di ba? At iba pa, ay pagkasunugin mo yan, ganun pa rin. No? Hindi nagbabago. Pero yung ano, yung peke. Madaling ano yun, madaling mga lawak yun, mumurahin yun. Nabibili lang din sa tiyanggi-tiyanggi, mumurahin. Diba? Kung pagpipiliin ka alin sa dalawa, libre. Yung tunay o peke? Tunay, diba? So kung hindi ka marunong tumingin ng tunay at peke at pinakita ng sa'yo yung dalawang ginto, sayang yung pagkakataon. Ginto yun eh. Diba? Hindi ka marunong kumilatis ng tunay. Ang nabili mo yung peke. Oh, sayang. Imagine yung tao, sa pagkilatis ng mga ganyan, kailangan meron siyang mga pamantayan. Tama? Pero nakakalimutan nila na dapat maglagay din sila ng pamantayan hindi talo sa pagkilala sa Diyos. Tama? Kaya sa pagtayo ng dadawa, binubuksan natin yung isip ng kausap natin, ano, na gumagamit tayo ng mga practical at logical na mga halimbawa. Di ba? O ngayon, kung ikaw pagpipiliin sa Diyos na sasakay, yung tunay na Diyos o yung Diyos-Diyosan? Sasabihin nila, sasagot sila, yung tunay na Diyos. Paano mo kayo mapapatunayan na yung Diyos na sinasaka mo, siya na talaga yung tunay na Diyos? Di ba? Maglalagay ka kayo ng pamantayan. Kasi hindi lahat ng mga pinapakita ng Diyos, ng mga iba't ibang religion, sila na talaga yung totoong Diyos. Diyos ang tawag, di ba? So paano mapapatunayan yung tunay na Diyos? Hindi rin pinangin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabi niya, sabihin mo sa kanya siya si Allah, ilan siya? Isa. Tapos agad yung Trinity, doon pa lang sa unang banggit ng Allah. Bakit kasi sinabi ng Allah? Sabihin mo sa kanila siya si Allah, ang nag-iisa. Binanggit ulit yung pangalan. Sabihin mo sa kanila siya si Allah, ang nag-iisa. Bakit dito ko na binibigyan din ng ating paksa mga kapatid sa Islam? Kasi naipaliwanag na natin yung pagtungkol sa Tauhid. Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat. Di ba? Naipaliwanag na natin yun na alhamdulillah, kita din naman. No? So ngayon, binanggit na lang sabihin mo sa kanila siya si Allah, may pangalan. Allah. Ilan siya? Isa. Tapos ano yung Trinity? Diba? Pangalawa, Allahu Samad. Si Allah, ganang, walang hanggan, walang pangangailangan. Perfecto ang tao subhanahu wa ta'ala. Ipasok nyo sa doon sa kinikilalang mga Diyos-Diyosan ng mga non-Muslim. Yung perfecto, walang pangangailangan, hindi nagkakamali, sandigan ng lahat. Ipasok nyo halimbawa yung kinikilala ng Diyos, halimbawa si Jesus. Pag sinabi mong perfecto, pinakapagp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 ap
yun, nagutom daw. Tapos, sinasabi pa nila, namatay daw. Diba? Kaya sinasabi na, kung pagpipiliin na naman kayo ng Diyos, yung Diyos na hindi na makapangyarihan, Diyos na hindi na mamatay, o yung Diyos na may kahinaan at Diyos na namamatay. Sabi nila hindi na mamatay. Sasagutin sila mismo magpapatotoo na kailangan talaga isasampay natin. Yung Diyos na hindi na mamatay. Yan sabi natin sa kanila, di ba? Oh, tapos lam yalid wa lam yulad. Si Allah hindi siya nagkaanak. Ito yung pinagmulan. Ang Diyos walang pinagmulan. Tatanungin pa, ang Diyos na walang pinagmulan. Tatang ang isip natin walang pinagmulan. Kung ang Diyos na sinasamba ng tao, ipinanganak, lalabas sino bang nauna? Diyos sa tao. Sabi nila Diyos. Kung ang Diyos na sinasamba niyo ipinanganak, sino nauna? Yung nanay o yung anak? Nanay, di ba? Lalabas, nauna pa kayo yung tao kaysa sa Diyos. Papasok sa isip ng tao sino? Si Jesus Christ. Bakit? Ipinanganak siya ni Virgin Mary. Kaya nga tinatanong ng ibang nagdadawa, sino nauna? Si Jesus o si Virgin Maria? Sabi nila si Virgin Maria, sino nauna? Diyos sa tao. Sabi nila, Diyos. O kung Diyos si Jesus, sino nauna? Si Jesus o si Maria? Sabi na si Maria. Di ba? Ang kung yung lalabas na yung tao. So talagang pag mali yung paniniwala, mauuwi talaga sa dilema. Di ba? Sabi niya, hindi ako, sabi niya, pinanganak hindi rin ako nagkaanak. Si Allah hindi siya kailanman nagkaroon ng anak. Hindi niya kailangan ng anak. Galing ang Allah subhanahu wa ta'ala pag sinasabi na meron siyang anak. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala pinaka-maluwalhati siya. Oo, yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaka-maluwalhati. Hindi niya kailangan ng anak. Bakit siya kaparoon ng may asawa pa ang Diyos? Wala. Di ba? Hindi siya magkaanak. Sabi pag
nagkaanak na dami yung Diyos, magkakaroon ng malaking problema. So, tanggap naman ang isip nila yun, no? So, ang Diyos sabihin, si Allah hindi siya pinananak, hindi siya nagkaanak, wala niya kung nakukupanan, at si Allah wala siyang katulad. Hindi siya ama. Kasi pag ama, lalaki, babae. Lalaki, hindi kasalian na. Diba sila mismo nasabi na ang Diyos walang katulad. Pero sila din nagsasabi na ang Diyos daw ay ama. Pag sinabi mong ama, anong kasalian? Lalaki talaga yan, kahit anong sabihin mo. Lalaki talaga, sinabi mong ama eh. Ang tanong, isa pa. Bakit mo sinasabi ama ang Diyos? Ilalaki yun. May nakakita na ba sa Diyos? Sabihin nila, wala. Paano mo mailalarawan ang isang bagay na hindi mo nakita? Di ba? Di wala pa namin ka sa Allah, wala pa namin ka sa tagapagtipan. Bakit nila sasabihin na siya ay ama? So, ilan lang yun sa mga karagdagang papunay na alhamdulillah tayo mga Muslim, panatag tayo dahil ang ating kinikilala, ang pinapaniwalaan ng mga una, tayo ay naniniwala at sumasabalat sa nag-isang Diyos ng tagapagtipan. Mga kapatid, ikutin na kahit pag-aaralan ang iba't ibang religion, napakarami. Hundreds of thousands of religion. Islam lang yung nagtuturo ng kaisahan ng pagsapasa ng isang pag tayo nagdarasal, ganito kayo ako. Walang nagpapagitan. Walang pagkatambak. Islam na ang relihiyon na kung saan pinapanatili niya yung dalisay na paniniwala at pagsapasa ng isang Diyos. Yung doktrina ay tinuro ng lahat ng mga sugo at propeta. So yun, magagamit natin yan sa ating pagdadaawa, insyaAllah, kapag yung mga talata, nabanggit natin dun sa Quran, memorize natin at kahit pa paano, ay papaliwanan natin. Ano? So, pag ipinasok mo yung katangian ng Allah ng Surah Al-Ikhlas, walang papasag kung sa kanilang mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. Okay? So, alhamdulillah, yan yung unang ating unang paniniwala sa Islam, paniniwala at pagsabalamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Siyempre, binabanggit din natin yung hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kasama niya si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Sabi niya, "Ya Mu'adh, alam mo ba kung ano yung karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin? At alam mo ba kung ano ang karapatan ng mga alipin kay Allah?" Sabi ni Mu'adh radhiyallahu anhu, sabi niya, "Allah wa rasuluhu a'lam." Si Allah at ang kanyang sugo ang masigit na nakakaalam. Dahil yung mga sahabat, pag hindi sila sigurado sa sagot, ang sinasabi niya, Allah wa rasuluhu a'lam. Tayo din sana, pag tinatanong tayo, hindi natin alam yung sagot. Sabihin natin, Allah a'lam. Huwag sabihin na Allah wa rasuluhu a'lam kasi wala naman si Propeta Muhammad sa panahon natin ngayon. Sabihin lang natin, Allah a'lam. Si Allah ang nakakaalam. Huwag tayo magpagaling sa isang usapin na kung saan hindi talaga natin alam. Lumisan, minsan ka, papakinggan mo yung mga nagsasabi na gusto ko yung mahirap na tanong. Gusto ko yung tanongin ako ng napakahirap na tanong. Anong tingin mo sa iyo? Yung mga ulama nga, pag tinatanong ng mga tanong, pinagpapawisan pa eh. Kahit maalam eh. Natatakot eh. Tapos ikaw na hindi nag-aaral, sasabihin mo, gusto mo yung mga mahihirap na tanong. Pag tinanong naman sa'yo, hindi mo naman masagot na tama. Wala ka namang dalil. Kundi yung gawa lang, gawa. Yung pangisalita lang ba? Hindi ganun po sa Islam. Ang alam sa Islam na mula sa Quran at sa Sunnah, hindi sa sariling haka-haka. Nandaan po natin yan. Alhamdulillah, paniniwala at pagsamba kay Allah, yung karapatan ng Allah, sabi ng Propeta Muhammad, siya lang ang sasambahin at huwag siyang ipagtabal. Karapatan niya ng Allah. Wa makhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao, liban na ako ay kanilang sambahin. Yun yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Dhariyat na may review natin kung ano yung bermaman ko na kumuha ng Surah Al-Dhariyat ulit. So, yun yung karapatan ng Allah sa atin bilang kanyang mga alipin, bilang kanyang mga likha. At sabi, ano naman yung karapatan ng alipin sa kanyang tagapaglikha? Pag binigay niya yung karapatan ng Allah, hindi siya nagtambal. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila parusahan kung sa akin na impiyan ng mga pakailanman. Kasi ang tao, ang Muslim, tanda natin, ang isang Muslim na makasalanan, meron siya mga nagawang pagkakasalan na hindi niya napagtaubahan, na hindi na kapatawaran kay Allah, maaaring yun ay dilitisin siya sa araw ng paghuhukom, makakapasok sa impyerno. I mean, God, dadalisayan sa impyerno para maalis yung mga impurity na, di ba? Yung mga Muslim na mga kasalanan, paparusahan ng doon sa apoy ng impyerno, di ba? Kung gaano matagal, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Pero may chance pa rin, kung may la-ilaha ikaw sa pusunod, may tawhid sa pusunod, insyaAllah, makakapasok din sa Jannah. Pero yung
non-Muslim, yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at namatay sila sa ganitong kalagayan, bawal sa kanila yung Jannah. Ang kanilang tahanan yung kapunang impyerno. Kaya nga napapanggit lagi natin yung ayat sa Quran. Sinabi ng Allah, innahum la yushrik billah. Katotohanan na sino mang magtambal kay Allah, sumangka sa ibang maliban pa kay Allah. Ano kasunod? Faqad haramullahu alayhi Jannah. Sabi ng Allah, tunay na ipagpabawal na sa kanya ng Allah yung pagpasok sa paraiso. Kaya pag may namatay na ng Muslim, huwag tayo magsasabi ng rest in peace. Nagugod na kagulat yung Muslim minsan pag may namatay, kahit artista, sabi niya, na hindi ka Muslim, rest in peace, idol. Uy, idol mo pa yung idol mo pa yung kafir, nasa sa Diyos-Diyosan, di ba? Di ba ganyan sila? Paano magkakaroon ng rest in peace yung isang tao na namatay, na pinagbawal sa kanya yung paraiso na Allah, magtatambal siya? Meron bang peace doon? Wala. Di ba? So sabi ng Allah, sino man ang magtambalan kung pagsamba ay ulit pagbabawal sa kanya yung paraiso, wa ma'wahum na, at ang kanyang magiging hantungan ay ang apoy na impyerno. Wa ma'wahum min ansar. At yung mga taong, yung mga makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, doon sa impyerno, walang makakatulong sa kanila doon. Walang makakatulong sa kanila doon. So yun yung panganib, no? Kung may gantimpala yung pagsamba kay Allah, paraiso, yung panganib naman ng dulot ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pinaka-number ng panganib talaga yung pangingirahan panghabang buhay sa impyerno. At hindi pa matawain. Ngayon sa isang mundo nila, pag pinag-aaralan natin yung pangunahing paniniwala sa atin, paniniwala kay Allah, pinapaliwanag yung mga kainaman ng pagsamba at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Yung mga gantimpala niyan. At binibigyan babala din kung ano yung panganib ng pagtatambal kay Allah. Ang dami mga panganib. At yun ang pinakamatindi kasi pagpabawal sa kanya yung paraiso. Lain asyarata la yahbakanna amalaka wa la takunanna minal khasirin. Sa pangtalata, kung ikaw yung nagtatambal kay Allah, mawawalan ng sabi niya yung mga gawain mo. At sa kabilang buhay, ikaw ay magpapabilang sa mga tao na makapasok sa apoy ng impyerno. So yun yung kainaman natin na paniniwala, pagsamba sa isang Diyos tagapaglikha, Allah, at yung mga panganib no pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito natin laging nakabaan pagkapapunsin niya pag tayo nagdadawa kasi pinaka-importante talaga yung paniniwala doon sa kaisa ng Allah. Yun yung pinaka-pangunahing kaalaman na dapat talagang Muslim. Ang daming mga kaalaman sa Islam, mahalaga lahat yan, tama? Pero lagi-lagi nating uunahin yung pinapayo ng ating mga ulama sa atin, ang pinaka-pangunahin at pinakamahalagang kaalaman na dapat matutunan ng isang Muslim ay ang tauhid kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Utos ito ng Allah, fa'alam, sabi ng Allah, alamin mo, annahu la ilaha illallah, na walang ibang Diyos maliban lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pangunahing aral na dapat natin pagtuunan ng pansin. Huwag muna tayong magpakabisi doon sa mga doon sa mga ibang mga usapin patungkol sa Islam. Samantalang yung paniniwala natin kay Allah hindi pa maayos, no? Meron pa tayong pag-aalilangan. Ulahin lagi natin mga kapatid yung tauhid, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalawang paniniwala ay Khalid, paniniwala kay Bobit Adibia ay sa mga anghel. Okay, so tayo naniniwala tayo sa mga anghel. Ang mga anghel dinikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula saan? Sa apoy. Diba? Mula saan? Ay, niwala ko. Ngayon nalalaman ko, bro. Ang saya ko pala katabi Smiling face, no? Sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa liwanag. Ang mga tao nilikha mula sa lupa. Ang mga jin nilikha sa apoy na wala puso. Okay? Ang mga tao may kalayaan. Diba? May sumusunod, may sumusuway. Ang mga anghel, wala silang kalayaan. Kaya maunawaan agad natin doon, ang ating ayat sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hindi nila sinusuway ang mga ipinagutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkos sinusunod lang nila ang aming ipag-uutos sa kanila. Kaya wala yung sinasabi masama bad angel. Diba sa paniniwala ng mga non-Muslim, sabi na may mabuting anghel, may masamang anghel. No? May mabuting anghel, may masamang anghel. Samantala, nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga anghel, hindi sila sumusunod kay Allah. Pagkos sinusunod lang nila kung ano yung ipag-uutos sa kanila na Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi nila sinusunod
nagalit daw yung Diyos. Marinig niyo sa mga kwento ng mga matatanda sa mga Christian, pinarusahan daw yung mga anghel na sumuway, kaya yung iba, nahulog daw sa dagat sirena, nahulog daw sa puno kapre. Nakakatawa ba? May mga ganun paniniwala yung mga matatanda. Di ba? Nahulog sa nuno sa punso, may duwende. Sabi mo na, yun, na pinarusahan. Narinig ko yan sa hipag ko nun. Wala na nun ko. Di ba? Sa Islam, nagiging maayos yung ating paniniwala kasi nga, hindi naman Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka sila para sumunod lang kung ano yung pag-uutos sa kanila. Okay? Kaya yung mga duha ng mga anghel, mustajab, tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggap-tanggap. Mag-isa sa reason kasi nga, hindi naman sila sumusuway kay Allah. Bakit ang tao, tayo kahit mga Muslima, naging dahilan na hindi pinagkakalog yung ating dua dahil sa ating mga pagkakasala. Hindi ka natin ng biyaya kay Allah, pero walang dumarating. No? Lagi mong dinodaya. Diba? Inmax. Diba? Pero masusuway ka naman ang suway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naging nakahanda yung biyaya kasi nga dahil doon sa pagsuway. No? Nakahanda yung dua. No? Dahil doon sa mga nagagawa natin. Pagsuway, pero yung mga anghel, hindi sila sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binababitin natin, dito nila yung halimbawa ng anghel. Kasi maraming anghel ang nilikha. Maraming anghel na nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakapinuno nila, sino? Si anghel? Ano ang panito niya? Hindi, wala. Hindi pangito sa si anghel. Jibril, alayhi salam. Siya yung pinaka-leader ng mga anghel. Okay? Sa atin, sa araw-araw ng pamumuhay, may anghel, nagbilis sa kanan, nagbilis ng ano? Good deeds. Then sa kaliwa, nag-iisa na bad deeds, no? So lahat ang ginagawa natin, nag-iisa nila. Ano yung kabutihang ginawa mo? Nag-iisa ng anghel yan, sa kanan. Ano yung, saan mo ginawa? Kanino mo ginawa? Kailan mo ginawa? Lahat yan nakalista. Walang nakakalagpas. Oo, kahit yung isa ka lang dyan, nagbibigyan ka, nakabungot ka, lahat yan nakalista. Pag masama naman, ano yung kasalanan mo ginawa? Yung anghel sa kaliwa, ano yung kasalanan mo ginawa mo? Kanino mo ginawa? Saan mo ginawa? Nakalista din yan. Nangupit ka? Nakalista yan. Nakala mo walang nakakita sa'yo, hindi ka sa left and right. Sabay bukas sa wali ni tatay, ni nanay. Ha? Lahat yan nakalista. Kaya yung mga gumawa nun, humingi na kayo ng patawaran doon sa mga nakupitan. Kasi kung hindi, sa kabilang buhay, maaaring magiging pananagutin papakita sa inyo. Lahat-lahat. Kaya natin pinabanggit, yung talaan ng gawa natin doon sa harap ng paghuhukom, kung matimpang yung kabutihan, sa awa ng Allah, makapasok sa Jannah. Kung matimpang yung masama, sa nagtapag kay Allah sa Jannah. Diba? Kahit yung isang tao, sabihin natin, halimbawa, napakabuti niya. Kasi marami ng mga babaeng na Kristiyano doon o marunong makisama. Minsan, mas magaling ang makisama kaysa sa Muslim. Diba? Marami siya mga nagagawang kabutihan sa kanyang kapwa-tao, pero nagtatambal siya kay Allah. Papasok dito para ito. Counted ba yung mga yan, yung mga goodies niya? Hindi. Kasi nga, nag-ship siya kay Allah, use this view. Pero tayo, alhamdulillah, no, Muslim, para tayo kay Allah, nagkasala, nagtatawa, andun yung tawhid sa puso. Inshallah, sa awa ng Allah, sama-sama tayo dun sa Jannah. Gising na kayo? Gising? Okay. Gising! Kayo, gising kayo. Talintalo ka sana, tulog na kayo. So, yung paniniwala natin sa anghel, tatandaan natin, sila ay nilikha mula sa liwanag, na purpose ng pagkakalikha sa kanila ay upang sundin lang kung ano yung ipinag-utos sa kanila ni Allah at hindi sila sumusuway. Okay, mapiyaw lang. At yung pangatlo, Khalid, paniniwala sa Quran. Yeah. Tapos, yung pangapat, paniniwala sa Bible. Yung pangatlo na paniniwala ano? Propeta. Paniniwala sa mga sugo at propeta. Alam mo yung sugo? Paniniwala sa sugo. Huwag mong sabihin yung nabibili sa tindahan ng tagpipiso. No. Kasi may kapatid tayo eh. Tinanong mo na yung kakaiba ng sugo at propeta. Sabi yung sugo yung nabibili sa tindahan. Nagpatawa pero huwag man Muslim naman yung kausap mo pagkaliwanag. Kailangan maayos naman yung pagkaliwanag. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pumili siya mula sa mga pinakamainam sa kanyang mga nilikha ng mga tao. Yun yung mga sugo at propeta. Di paniniwala sa mga sugo at propeta. Ano ang pinakaiba ng sugo at propeta? Ano yung spilling? Ano pa? May pagbigkas. Bukod doon, ano pa? Sinasabi naman sa ating mga sugo, lahat ng mga sugo ay propeta, pero hindi lahat ng mga propeta ay sugo. Yung mga sugo, sila yung mga merong mga
aklat pinadala sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Propeta Ibrahim, meron siyang karatas. Propeta siya, tubo at propeta. Si Propeta David, ano yan? Salmo, di ba? Si Propeta Moises, yung Ten Commandments, yung Taurat. Tapos si Jesus, yung Injil, yung Evangelyo. No? Tapos si Propeta Muhammad, yung ano pinadala ng Propeta Muhammad sa Rizal? Quran. Tapos yung muli, Bible. Ay, hindi. Alhamdulillah. Di ba pa tayo minsan nag-aalay para bagyan ka talaga sa paniniwala mo. So, niniwala tayo sa mga sugo at propeta. Ang pangunahing mensahe, layunin ng pagpapadala sa mga sugo at propeta ay yung anyayahan ng mga tao sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi ng Allah, tunay na kami ay nagpadala sa bawat pamayanan, sa bawat nasyon, ng mga sugo at propeta. Anong pinaka-layunin? Upang anyayahan o turuan ng mga tao na pagsumamba sila kay Allah at lumayo sa tinatawag na Diyosan. Okay? So naniniwala tayo sa kanila pero hindi natin sila sinasamba. Magkakaiba talaga sa Christian. No? Kasi nga, ang mga sugo at propeta sa pasating paniniwala, sila ay pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mu'jiza, yung mga miracle. Pero hindi yun dahil sa kanilang sariling kapangyarihan. Bagos nangyayari yun, nagagawa nila yun sa kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pagpapatunay sa mga tao ng panahon nila na sila nga talaga yung mga sugo at propeta. Kasi kung wala gagawin nila yung mga sugo at propeta, malamang yung mga tao hindi sila maniwala dahil nga sila nga ay sugo ng Diyos. Di ba? So, kabilang sa mga sign ng mga sugo at propeta, nagkakaroon sila ng mga miracle pero hindi dahilan yun para sila ay sambahin. Kaibang-kaiba sa paniniwala ng mga non-Muslim, partikular sa mga Kristiyano. Dahil bakit? Isa sa dahilan kung bakit daw nila sinasamba si Jesus ay gumagawa daw siya ng mga himala. Bumuhay ng patay, nagpaglalakad ng bilay, nagpagaling ng may dito, pinaligan yung mata ng ulang, tapos si Awais, inidilan niya na rin yung mata niya. Saan pa nga paniniwala na tayo, Awais? Paniwala sa mga propeta. Sino propeta? Ano din tayo ng sugo at propeta? Uy, masyala. Yan ang sinabi, kahit tulog nakikinig yung tenga. Oh, tulog yan ha, tulog. Ay, baliktad. Di ba? Baliktad. Yung isa na tulog, yung isang mata mo, yung isa lang hinising, kaya baliktad. Ibuka mo muna, ya? Lahat ng mga sugo ay propeta, pero hindi lahat ng mga propeta ay sugo. At meron pang ibang mga paliwanag ng ating mga scholar na para ma-distinguish natin ang pag-iba natin yung sugo at propeta. Pero yan lang yun. Ano? So, naniniwala tayo ng mga propeta. Sila ay binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaya ng makapagsagawa ng mga miracle sa kapahintulutan ng Allah, sa kapangyarihan niya ng Allah, hindi dahil sa kanilang sarili kapangyarihan. Okay? So, sa kanila, minsan mapapansin ninyo kung magiging kayong nood-nood minsan sa social media, yung mga magbasa ng comment. Pag pinapakilala mo si Propeta Muhammad, sabi hindi totoo ano yan kasi nga wala naman siyang miracle. Di ba sinasabi nila, si Jesus ang dami nilang miracle. Sabi niya, laban na ng miracle. Si Jesus ang dami miracle. Si Muhammad ninyo, anong miracle niya? Di ba? Hindi nila, mas marami. Ang himalang nagawa, ang Propeta Muhammad sa isang nakapahintulutan ng Allah. Nung panahon niya ay sa bilang lang sa daliri na miracle na ginawa ni Jesus Christ daw uno. At yung masakta pa, yung unang miracle ni Jesus Christ na pinapaniwalaan nila na gawin ng anak. Kaya dalili yun ang mga manginginom ng anak. Marinig ko sa yung mga ibang mga manginginom, sabi na, kung bago yung anak, bakit nga si Apo Jesus pumunta sa yung okasyon, yung ginawa niyang anak, o kung bawal, bakit pa siya nagpirak ng anak. Sa atin, kabilang pa sa ating paniniwala, ang mga propeta ay sila ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binalisay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami sila doon sa pagiging makasalanan. Sa Biblia, winawalang puri nila ang mga sugo at propeta. Ano yung mga sinasabi nila? Si Propeta Jesus gumawa ng milagro, anak. Si Propeta Lot ba yan? Yung nalasing ng kanyang nilasing siya ng kanyang mga anak. At pagkatapos, nagipagtali siya sa kanyang mga anak. Yun yung paniniwala. Kaya nga, sa totoo lang, sa Biblia, winawalang puri nila yung mga sugo at propeta. Pero sa
sa atin sa Islam, hindi tayo naniniwala doon. Kaya nga, yung paniniwala natin, pag yung kinikwento nila, halimbawa kung nasa Bani Israel, yung kwento nila patungkol sa mga propeta is masasama, nangalo niya, gumawa ng alak, hindi natin yung pangpaniwalaan, agad yun. Pagpapasinungaling, pagpaparatan sa mga sugat propeta. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, bumili ng mga sugat propeta. Pipili ba siya mula sa kanyang mga alibid? Magiging representative, magpapahayag ng kanyang salita? Pipili ba siya ng mga kasalanan sa blind? Kung ikaw tao, magpapadala ka ng representative mo sa isang lugar, halimbawa, pipili ka ba yung hindi mo pagkakatiwalaan, yung lululo mo sa mga tao? O pipili ka ng pinaka-the best? Diba? Kung sa tao nga, diba? Pipili siya ng pinaka-the best, pipili talo. Diba? Ang pinaka-makapangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinaka-maalam. Siya yung pipili sa kanyang mga nilika ng pinaka-mainam, yung trusted. Sila yung mga sugat ng pena ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan, hindi ibig sabihin na nagbinabot, ay Diyos na. Kaya, may isa tayong video doon na pinag-bestahan ng mga galit yung mga non-Muslim na si Jesus ay hindi Diyos. Kasi gumawa siya ng mga miracle ba? Sabi natin si Moises, gumawa ng miracle ng panahon niya, hinati yung dagat, totoo, di ba? Kasi ano sa nila, pag nag-miracle, Diyos na daw yun, kasampahin na yan, di ba? Si Moises, nung hinati yung dagat, sabi natin doon, nasaksihan yun ng mga napakaraming tao. Dati, nahati. Meron ba sumamba sa kanya? Wala eh. Bakit? Sinunawa nila na siya ay sobrang propeta lang. Yeah? Kaya kung ang rasul mo lang ay dahil nagpira ka na isasampahin mo na, bakit si Moses hindi pa? Si Moses, Diyos na rin pa kasi gumawa siya ng pura. Hindi yung reason. Tayo, naniniwala tayo sa mga subuhan propeta, sila yung pinadala ng Allah, upang ituro sa mga tao yung tamang pamamaraan ng pagkilala pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na tayo, sila yung nagsusunod, role model natin. Panatag tayo kasi nga yung ating paniniwala pareho sa paniniwala na itinuro ng mga sugat propeta. Yung ating mga pamamaraan ng pagsamba pareho sa pamamaraan ng pagsamba na itinuro ng mga sugat propeta. Kaya kung meron sa panahon natin ngayon, magturo ng iba't ibang pananampalataya na sa lumat sa itinuro ng mga sugat propeta, hindi natin yung susundin. Sino bang mas mainam? Ang mga sugo ni Allah o yung mga tao ngayon na nag-iimbento ng kanilang paniniwala. Kaya napapanggit natin na kung hindi importante yung pagsunod sa mga sugat propeta, bakit ka magsusugo si Allah ng mga sugat propeta? Kaya napapanggit natin sa tao, kung pwede para ang tao magtayo ng kanya-kanyang religion, at napatingin ako sa oras kung pwede para yung mga tao magtayo ng kanya-kanyang religion, kanya-kanya ng paniniwala, kasi yung reason ng mga non-Muslim, di ba? Kanya-kanya ng paniniwala, respeto na lang tayo, di ba? Ang importante, naniniwala na lang sa Diyos. Kung pwede para tayo magkanya-kanya, no? No? Bakit pa may sugat ko? Hindi sana wala na sila, di ba? Kasi pwede pala tayo sumama ng kung ano lang yung isip natin, kung anong trip natin eh. Pero hindi ganun. Kasi nga, kung tuloy ka, tayo ginabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nung nawa natin, ang mga sugat propeta ay pinadala sila upang sundin. Bilang wala sila yung sisundin, manual natin. No? Dito sa mundo nito, habang nabubuhay tayo. At ang pinakahuli, syempre, ang propeta. Marami kayo pangalim pa yung nada. Ano? Ang pinakahuling sugat propeta, sino? Sino huling sugat propeta? Tatanungin tayo sa araw ng pag-upo. Sino ang Diyos mo, Khalid? Si Allah. Sino ang propeta mo? Ay, si Gabriel. Uy! Astagfirullahaladzim. Sino ang propeta ang isinugo? Sa'yo, sino ang propeta mo? Man, nabi. Tatanungin mo, pag tinong sa'yo, pupukin ka. Buti umahin ka na yung religion. Di ba? Alhamdulillah. Sabi mo alhamdulillah. Buti umahin ka na yung religion. Tatanungin ka, sino ang Diyos mo? Sabi mo si Allah, pasado, check. Tatanungin sino ang propeta sa mo? Si Gabriel. Pupukin ka doon. Alhamdulillah. Di ba? Buti umahin ka ngayon. Alhamdulillah. Di ba? Kahit yan ang matutunan mo, inshallah, hindi ka mapupukpuk doon. Sino ang propeta ang sino mo sa'yo? Pagdating na si brother, hindi siya yun. Baka si brother. Sino ang propeta natin? Ay, di mo alam. Di ba? Pagkatapos na asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Anna? Sino?
Si Allah pa rin. Uy! Si Propeta Muhammad. Ano Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kaya mo siya nagdadalisay. Sino siya sa totoong buhay? Pangalan. Kuko Martin. Buti pa si Kuko Martin, kilala mo. Si Propeta Muhammad, hindi mo mabigay yung pangalan. Dapat mas kilala pa natin si Propeta Muhammad. Isa doon sa mga sikat natin. No. Kasi nga siya yung para natin, di ba? Tawagin natin yung unang yung picture natin, yung patungkol sa niya. Di ba? Yung dalawang kondisyon para matatap yung pagsamba. Ano yun? Ikhlas. Niya, di ba? Kailangan dali siya nalilin para kay Allah. Pangalawa, pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunod ng Propeta Muhammad. Paano matatap yung butis natin kung hindi natin kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung hindi natin susundin yung pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala ngayong Khalid, sabihin mo, kikilalain mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit pa sa pagkilala kay Kuko Martin. No? Anong pangalan ni Kuko Martin sa probinsyano? Sige, sagot. Cardo. Ano apelido? Cardo Dalisay. O, ngayon sa Batang Quiapo. Anong pangalan niya? Masarino. Si? Tanggol. Pagdating kay Kuko Martin, yung pangalan niya sa probinsyano, yung pangalan sa Batang Quiapo, masyado. Pero yung itatanong niya, sino ang propeta mo? Si Gabriel. Pupukin ka doon, kaya kaya sabi. Ngayon, isasali natin. Pag tinanong, sinong Diyos mo? Si Allah. Sino ang propeta mo? Propeta Muhammad. Alhamdulillah. Hindi na si Propeta Gabriel. No? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Si Anghel Gabriel, siya ay anghel. Hindi siya yung sugo na ipinadala sa atin. No? Tatanungin ka kung sino yung sugo, sino yung manabiyo, sino yung propeta mo, sabihin mo si Propeta Muhammad. Sa bawat tamayan, sa bawat nasyon, sa kabilang pagtatanungin tayo sa libingan, sino yung Diyos mo na rabuhan sa sagutin natin Allah. Yung mga tao na nabuhay. Dahil ba sa tanong ng Propeta Abraham? Tatanungin, sabihin mo si Allah. Ang pangpangin ko si Allah. Sino ang propeta mo? Anong sasagot ng mga tao na mga sa tanong ni Propeta Abraham? Kasi sino propeta sa panahon? Yung mga propeta, sila yung tatayong leader sa araw ng pag-uho. Sasaksi sa kanyang mga tagasunod sa kanilang mga pamayanan. Sa panahon ng Propeta David, tatanungin yung mga tao kung sino propeta, sino po sa kanila, sabihin ng mga Muslim sa panahon si Daud. Propeta Daud alayhi salam. Kaya Propeta Moises, si Moises din. Di ba kaya tingnan natin yung tatlong katanungan kailangan? Inshallah kung pag-aaralan natin yun, tingnan nyo, alhamdulillah. Ang maganda dito na na-correct natin yung Khalid. Alhamdulillah, pati i-film mo ako mamaya. Di ba? Kasi, joke lang. Di ba? Kailangan, kabisado natin yung tanong na yan. Kasi nga, ang bawat kaunang nasyon, pag tinanong sila, man Rabbu ka, sasagot nila si Allah. Man nabiyo ka, sino ang propeta ang ipinadala sa inyo? Sasagot nila, sasagot yung bawat nasyon na kasunod ngayon. Kung sino yung propeta na nagdatan nila, yun yung isasagot nila. Yun ang isasagot nila. So doon lang magkakaiba doon sa sinong propeta ang sinong sa'yo. Doon lang magkakaiba ng sagot yung mga Muslim. Mula sa mga panahon ng mga sugat propeta. Pangatlong tanong, ano? Islam. Mahadino ka. Anong religion mo? Islam ka. Alhamdulillah na sagot mo. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Pasalamat ka na sagot mo. Di ba? Hindi ka pupupin. Islam. Lahat ng mga sugo at propeta, ang mga sumunod sa kanila, kung tatanungin sila, anong religion mo? Sasabihin nila Islam. Kasi nga sabi ng Allah, inna ad-dina 'inda Allah Islam. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, mga Muslim ako at nawa at ikong bagay na ito, ang sarap sa pakiramdam. Ang napakadali ng wahi, di ba? Kasi nga magtatakapat, ang dami sugat propeta. Dami, di ba? Yan. Tapos, sa Islam, ang dali, yung pala yung reason bakit maraming mga sugat propeta. Kasi nga, nung wala na yung mga sugat propeta, di ba, sa panahon ng propeta, ang yung mga tao nangiligon na naman. So, sa panahon na yun, panahon ng propeta Abraham, yung mga tao sumunod sa kanya, maligtas. Di ba? Nung wala na siya, time to time, generation to generation, naligaw na naman yung mga tao. Ang tutulo. Di ba? Magpapadala na naman ang Diyos ng panibagong sugat propeta. Para balik yung mga tao sa tamang pagsamba. Di ba? Ngayon, sinong propeta? Halimbawa, pagkatapos si propeta, halimbawa, pagkaraan ni propeta Abraham, propeta Moises, halimbawa,
Gano'n naman, may balik na naman yung tamang doktrina. Kasi ito si Propeta Moises. Nung wala na si Propeta Moises, generation by generation by generation, naligaw na naman yung mga tao. Di ba? Pagkaraan, nagpadala siya, sino? Si Propeta Isa. Di ba? Bumalik na naman sa tamang turo. Ngayon, ito yung purpose bakit si Propeta Muhammad pinakahuli. Ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, kinig dito. Sabi ng Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Si Muhammad, sabi ng Allah, ay hindi ama ng isa man sa mga kalalakihan sa inyo. Bagkus, siya ay sugo ni Allah ang pinakahuli sa lahat ng mga sugat propeta. Kaya si Allah nagsugo ng pinakahuli sa mga sugat propeta. Wala nang susunod. Kasi bakit? Kung si Allah ay hindi magsusugo ng huling sugo, continuous yan. Continuous. Kasi maligaw na naman, wala na yung propeta, another na naman, maligaw na naman, another propeta. Ang dami ng mga propeta ang kapag nagsasabi, daan-daan libo na. Wala nakakala ng isaktong bilang. Di ba? Kaya siya na nagpadala ng pinakahuling sugo at propeta, wala nang sunod na propeta pagkara. Wala nang sugo at propeta pagkarating pa. After the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang yaumul qiyamah. Kaya kung darating sa iyo, Khalid Sikibuloy, sasabihin niya, I am the son of God. I am the prophet of God. Sabi niya, pag darating sa iyo, itawag mo, 10 million hati tayo. Di ba? Huwag ka maniwala, nasa iso ba ang propeta? Pero may 10 million ka. Di ba? Pupunin mo, pero hatihan mo kami. Tuloy ka. Gratis hindi ka pupupukin, di ba? Kasi alam mo na ngayon kung sino propeta mo. Hindi si Gabriel, ano? Sino? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuloy ka. Pwede na tayong matapos sa ating seminar kasi may isa nang nakasubay, hindi mapupupok sa Allah. Di ba? Wala ako sasagot sa kubor. May tatanong ka na, ay may sasagot ka na, inshallah. So saan na tayo? Pang-apat na tayo. Okay, so yung pangatlo yung paniniwala sa mga sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaka-huling sugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah sa Quran, "Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hindi ka namin isinubo ya Muhammad, di ba na lamang naawa sa mga tauhan. Sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa tao, kundi pati sa mga jinn, sa mga inkanto. Okay? Okay ba yan? Khalid? Alhamdulillah. So, awa, bakit? Yung mga tao naligaw. Kung hindi dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy pa rin yung mga tao maliligaw. Dahil awa ng Allah, sa lahat ng mga nilikha niya, nagsugo siya ng pinakahuling sugo at propeta, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pakilan na tayo. Apat. Hindi ba nakakanto? Hindi, no? Alhamdulillah. Yung tinili na, kung nakita mo siguro. Pang-apat, paniniwala sa mga bukog, aklat ng Quran, at saka aklat ng Quran lang. Hindi Quran lang, di ba? Paniniwala sa mga aklat. Huwag ko tubihin. Alam nyo, pag sinabing kitab, isang aklat lang yun. No? Pag sinabing kutub, maraming aklat yun. Plural, no? Kutubihin. Aklat. Pag kitab, aklat. Kitaban, dalawang aklat. Kutub, 3. Pahigit. Okay? Plural. O, di nagusto pa tayo ng natin. Okay. Yung mga aklat, ano yung mga aklat na yun? Quran. O, isa na yun. Talagang wala ka din hanggang ngayon. Quran yung sa dugma. Ano pa? Suhuf. Suhuf ni Ibrahim. Yung Salmo ni David. No? Zubur. Ano pa? Evangelyo. Injil. Ano pa yung Torah? Ano pa? Quran. Diba? No? Meron pa ba? Buong pwede kasama? Kasama yun. Mathematics. Algebra. Science. Hindi masama. Yung mga aklat ay pinahayag sa mga sugo at propeta. Pinapaniwalaan natin yun sa original na teksto. No? Halimbawa, yung kay Moses, wala na yung pangalan natin ngayon, Hebrew yun eh. Si Jesus, wala na yung original ngayon, kaya misconcept, napakalaking pagkakamali ng ating mga kababayan na inaakala nila na yung Biblia na meron ngayon, yun yung Ebanghelyo ni Jesus. Hindi yung Ebanghelyo ni Jesus. Ebanghelyo ayon kay Mateo, Ebanghelyo ayon kay Pablo. Diba? At kung sino mga Poncio Pilato yung nakasulat doon. Nasaan yung Ebanghelyo ni Jesus? Wala. Hindi
year. Ang ibig sabihin ng Biblia, compilation of the book. Inipon-ipon lang yan. Kung saan-saan kinuha, unknown author nga eh. Hindi alam kung sino sumulat. Hindi ka tulad sa ating pagtuloy ng Quran. Literal na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na natin sa original text. Kaya ang tanong mo sinasabi ng original na Ebanghelyo ni Jesus na isulat sa Aramay. Wala na. At tuloy ka na dapat natin pagpasalamat ka lang ginagawa niya tayo sa inyo. Kasi kung hindi tayo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang ngayon, Bible yung basihan natin, kikiwang-kiwang ka. Ubus na yung buhay mo, hindi mo pa napasok lahat ng religion sa Christianity. Bakit? Libo-libong religion. O isang taon papasok ka sa INC. Check mo. Pangalawang taon, pasok ka sa born again. Ilang taon ka mabubuhay? Diba? Sabihin mo na 100 years. Sa daang-daang libo o 1,000 na religion ng Christianity, halimbawa, ubos na yung buhay mo, hindi mo pa napapasok yung religion na yun. Ano yung basahan nila? Bible. Magkakaiba ng turo, magkakaiba ng doktrina, iisa ng Bible, iisang aklat, iba-ibang masabi, nagtatalo ka. May 73 books, may 66 books, at bawat isa nakiklaim na yung sa kanila, yung Biblia nila yung tama, yung iba mali. Pag pupunta ka sa Jehovah's Witnesses, yung Biblia nila, may mababasa doon na wala sa iba, sabihin nila yung tama. Pansin niyo yan? Punta ka naman sa ibang religion, sabihin mo, punta ka rin pa sa ibang religion na ang salin ng Biblia nila, Living Bible o Revised Standard Version o King James Version. Pag dikit-dikit mo yung mga sa diba din sa pinapapatong-patong yung mga Biblia, alin dyan yung salita ng Diyos? Diba? Magiging mauuwi ka talaga sa dilema. Kaya nakikilanong natin yung sa kay Pastor, sinong propeta ang nagpadala, sinong propeta ang pinadalahan ng salitang Biblia o aklat ng Biblia. Di ba? Inamitin niya, walang Biblia ang tumanggap ng kapahayagan ng Biblia. Yun pala, pag sinasabi ng salita ng Diyos. So ating paniniwala doon sa mga aklat na pinahayag sa mga sugat propeta, hindi kasama doon yung Biblia. Pero kabilang doon yung Torah ni Moises at saka yung Injil ni Jesus Christ, doon na isulat sa original na teksto. Pero sa panahon natin ngayon, wala na po yung lahat. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng Quran. Yung pinakahuling aklat, pinakahuling subo, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaka-final na aklat, kumpleto, ang Quran. Anong katibayan ng Quran at mula kay Allah? Ang dami mula sa ayon ng Quran. Sinabi ng Allah sa Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sabi ng mga katotohanan, kami ay nagpadala ng Quran at kami rin ang siyang mga ngalan. Sino yung ginamit ni Allah na kasangkapan, kaparaanan upang maprotektahan yung Quran? Mismong mga Muslim. Mismong mga Muslim. No? Ang pinakamilagro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakalimutan natin isingit kanina, kung tatanungin tayo kung ano yung pinakamilagro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran. Hanggang ngayon na natin sa original na teksto. Walang dagdag, walang bawas, walang contradiction. Kaya si Allah panagpatunay, mayroong acid test sa Quran. Sabi ng Allah, apala yatadabbaruna al-Quran. Hindi ba nila napag-iisip? Napagpupuli-pulihan ang Quran, walau kana min 'indi ghairillah. Kung ang Quran, sabi mismo ng Allah, ay nagmula sa iba, maliban pa sa kanya, maliban pa kay Allah, lawajadu bihi ikhtilafan kathira. Katotohanan, sabi ng Allah, na makakatagpo sila rito ng napakaraming mga contradiction. Maraming mga pagkakamali, pagkakasalmatan. At ito, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, basahin mo yung Quran, walang maling aral, walang contradiction. Bakit? Kasi nga sinabi na ng Allah, ang aklat na ang Quran, siya ang nagpapababa nito, at siya rin ang mamangalaga dito. Walang dagdag, walang bawas, walang version. Kaya kita mo yung mga gumagawa ng aklat. Diba? Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Sabi nila, kasawian doon sa mga tao na sumusulat ng aklat sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. At pagkatapos ito ay sinasabi nila na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Liyashtaru bihi thamanan qalila, upang ibenta ito sa napakaliit na halaga. Kasawian sa kanila at kasawian sa lahat ng kanilang mga
hinita. May babala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba ang daming mga, yan nga, tinanggit natin yan, mga Bible? Sinong sumulat? Mga tao. Ano sinasabi nila? Galing sa Diyos. Para gawing negosyo. Tamang-tama sa kanila yung ayan na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Pinatutuhanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga kanta yun, hindi galing sa kanya. Bakit? Nabago, nadagdagan, nabawasan, di kontradiktyo. Yung Quran, tanda natin. Ang Quran walang pagkakamali. Ang Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring ang tao na magbasa dito ay magkamali ng pangunawa, pero hindi ibig sabihin na mali ang pangunawa niya ay mali ang Quran. Tanda natin yung mga kapatid. Ang daming mga sekta ng mga Christianity ngayon, nagbabasa, nagkukot ng mga talata sa Quran at sinisiraan ito. Hinahanapan nila ng kasiraan yung Quran, hindi nila mahanapan kasi na salita ito ng Allah. Kaya anong ginagawa nila? Bininis-interpret nila. Babasa sila, tapos sila yung magpapaliwanag. Hindi tayo ganun. Isa sa mga pinakamalaking pagkakaiba natin, alhamdulillah, ang Quran ay pinahayag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga talata, ipinaliwanag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito pwedeng pakialaman ng kung sino-sino lang. Hindi ito pwedeng basahin ng mga non-Muslim ang isang talata tapos sila yung mag-i-interpret tulad ng ginagawa sa Biblia. Pansin niya mga kapatid, anong ginagawa sa Biblia? Pagbasa ng isang talata, pag-iglesia ni Cristo na tinubos niya ng kanyang dugo, ibig sabihin, totoo ang iglesia. Diba? Punta ka naman yung talata, born again. Totoo ang born again. Diba? Punta ka na naman sa ibang talata, mababanggit mo naman yung pangalan ng kung ano-ano dyan. Baptist. Ito baptist, totoo. In short, sa Biblia, magbasa ang sino mang gustong magbasa, magpaliwanag ang sino mang gustong magpaliwanag, magtayo ng religion ng sino mang gustong magtayo ng religion. Sa Quran, hindi mo pwede ipaliwanag ng sarili pangunawa mo yung mga talata sa Quran. Hindi ka pwedeng magtayo ng ibang religion maliban sa Islam. Dahil bakit? Malino po ang Quran. Pinaliwanag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakikita niyo pagkakaiba? Kaya walang karapatan yung mga lalo na hindi natin sila nakapag-aral ng Arabic. Tapos papasaan ng translation, tapos hanapan mo ng kasiraan. Yung mga naghahanap ng kasiraan sa Quran, sila yung nasisiraan. So yun, siraan yung salita ng Allah. Di ba? So yun, paniniwala sa mga aklat. Ano yung aklat? Mga libro. Mga aklat, mga libro. No? Ano yung mga libro? Mga aklat. Di ba? Mga aklat kapayagan na ipinababa sa lahat ng mga sugo at propeta. Kaya sa Quran, Hudal Jinnas, Papayinan, Minahuda, wal Quran. Sabi ng ba? Ang Quran ito ay gabay sa lahat ng sangkatuhan at malina na pamantayan upang malaman ang tamaan. Mali. So malapit na tayo umuwi. Inshallah. So yun, paniniwala sa mga aklat kapayagan. Meron na tayo natutunan. Okay. Ano yung ibang aklat na pinahayag sa mga sugo at propeta? Sabi, paborito kita. Siguro mamaya ikaw yung tapuan. Magbigay ka ng isa. Quran, masyala. Mula na mag-umpisa tayo, ngayon talaga nga na, masyala. Lima na lang. Lima na lang. May apat na lang. Ano pa? Sino propeta mo? Alhamdulillah. Importante hindi ka na pupukin doon. Yan salib. Inshallah. Kasi kilala mo si Propeta Muhammad. Sino siya? Propeta. Propeta ng Muslim. Tapos, wala na. Grabe ah. Di ba pinaliwanag ni Propeta niya, pati ako na, Propeta na rin. Ni-start kayo saan? Yung kay Propeta Muhammad. Tutulog na naman siya tayo. Yung kwento ng Prophet Muhammad sa di ba? Okay, pangilan na tayo kali. Pangilan na. Pang-lima, masya. Pagaling. Yan ang gusto ko. Naman, nawala yung ito mo. Alhamdulillah. Okay, pang-lima. Ano yung pang-lima? Kadir. Yun yung sa Kadir. Paniniwala sa araw na pag-uhukom. Ang ganda yung video, masaya tayo. Pag hindi masyadong seryoso, di ba? Di ba, Bob? Wala sa kanya. Alhamdulillah, wala kayo ng taklikod, tapos sibit dito, virgin pa. Di ba? Paniniwala sa araw ng pag-uhukom. Tinatawag siya, Yomol Akhir. Huling araw. Bakit tinawag na araw ng pag-uhukom? Kasi wala nang araw yung sumunod. Huli na nga eh. Kaya, paniniwala sa huling araw, araw na kung saan tayo ay makatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya hindi dapat natin paghahandaan. Ang paniniwala natin sa araw ng pag-uhukom na darating yung araw, mamamatay tayo. Darating yung araw, itong mundo na ito,
magugulang sa unang ihip ng trumpeta si Anghel Israfil, tama? Mamamatay lahat ng mga karinig nito. Tapos sa pangalawang ihip, bubuhayin mga nakahubad na. Makahubad na. So, paano yun? Hubad na yung mga nakikita na lahat. Yeah? Kaya nagtanong si Aisha, yung mga kababay hindi makikita ng hubad. Sabi ng Panginoon sa Israel, hindi na nila maiisip pa yung pagnanasa dahil sa tindi ng pag ikaw ba kinabutan ng bulldog na aso, tapos meron ka nakitang magandang babae, anong mangibabaw? Diba? Diba? Yung pagnanasa mo, yung bulldog, kinabutan ng bulldog na aso. Diba? Oh, patun sa mga yung mga kiyama, yung masasaksihan mo yung pagganapan, pati hindi nakakatakot na pangyayari. Kahit makita yung mga kababayan na hindi mo na maiisip yung pagdanasa mo. Si bulldog nga, hinatog ka, hindi mo na naisip yung brush mo. Di ba? Naisip mo na lang kung paano ka mo na. Di ba? Nasubukan mo na. Nasubukan mo na. Nasubukan na aso. Di ba? Bakit? Kasi tinitignan mo yung brush mo. Pupunta ka sa bahay ng hindi naman. Alhamdulillah. So, priwada sa araw ng pag-uubog na naniniwala tayo na merong paraiso at merong impyerno. Doon natin na yung oras natin. Paraiso, gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga sumusunod o maliwas sa Kanya, hindi nagtambal sa Kanya. Impyerno, parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga nagtambal sa Kanya, mga sumusunod sa Kanya. Sa paraiso, aalisin lahat ng mga hirap na dinanas mo, hindi na tayo tatanda doon. May mga babae doon, may mga asawa tayo doon, insyaAllah. Di ba? Sa'yo lang yun. Go. Meron din kami, insyaAllah. Wala na, hindi ka na iiyak, hindi ka na magpupuyan, hindi ka na malulungkot kung ang sarap ng buhay na yun. Sino sa inyo gusto pumasok ng paraiso? Di ba? O, repeat after me, ashhadu, di ba? Sino gusto? Ngayon na. O, sino gusto pumasok ng paraiso? Lahat. Sino gusto mamatay? Wala, di ba? Ay, may pumasok ng paraiso. Makakapasok ba ang tao sa paraiso kung hindi siya namamatay? Hindi, di ba? Ang kailangan muna natin mamatay, pero hindi sabihin magpapakamatay na tayo maya. Kasi sabi ni Imam, kailangan mamatay para pumasok sa paraiso. Di ba? Pumuhay ka muna, sambahin mo na sambahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, paraiso ka diba? Hindi na masyadungan. No? Kung sa paraiso, hindi ka makakaranas ng kahit anong kalungkutan, kahirapan, pagod, uhaw, wala na mangutang sa'yo, wala na mag-business sa'yo. Ang sarap doon, di ba? Go! Sarap doon. Siyempre mo kabalik ka, hindi makakaroon ng kahit kaniting nakapahingahan. Habang tumatagal, nagiging mahirap yung kalagayan, susunugin doon, automatic, hindi mamamatay. Di ba? Panggatong, mga bato at mga tao, hindi ano, ayaw natin yan. No? Kaya, nais natin makapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumikat tayo na sumunod sa kanyang mga pinagutos sa tayo ng mga pinagbabawal. Para makamit natin yung awan sa pag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magiging ganda na tayo ay makapapasukin niya sa paraiso. Okay, so pangilan na tayo Khalid, paborito ko si Khalid. Diba? Anin, binata ka? Binata. Okay, very good. Pag-aralan muna si Prophet Muhammad, ano? Allah. Pangalan, paniniwala sa Qadir. Qadir, sa Abdul Qadir. Qadar, yung paniniwala sa mga itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabuti man o masama. No? Mabuti man o masama. Hindi lang yung mabuti. Lahat ng nangyayari dito sa mundo, ayan ay nababatid ng Allah, itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakasulat na, at hindi mangyayari yan, hindi ba sa kapahintulutan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mabilang sa kainaman ng paniniwala natin sa Qadar, magiging panatag ng ating mga puso. Di ba? Kasi nga, ang isang Muslim na naniniwala siya sa mga itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabuti man, kung masama, ang dumating sa kanya, siya ay nagtitiis. No? Siya ay nagtitiis. At hindi niya sinisisiya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga non-Muslim, hindi sila naniniwala sa mga itinakda ng Allah, ng Diyos. Kapag tumarating sa kanila yung magiging pagtulog, anong ginagawa? Sinisisi nila yung Diyos na tagapagpunta. Tayo, alhamdulillah, makapanatag tayo kasi nga, naniniwala tayo dito sa tinatawag na Qadar. Mabuti man o masama.